mababasa natin mula sa Biblia ang isang hardin kung saan ginawa ng Diyos para maging tahanan ng dalawang naunang tao. Ang kinikilalang Garden of Eden, ang hardin na kilala ng halos lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Pero dalawang malaking tanong ang nakakonekta sa hardin na ito. Ang una ay totoo ba ito? Habang ang pangalawa naman ay kung ito ay totoo, saan ito makikita sa panahon natin ngayon? Alamin natin kung ano nga ba ang pagkakakilala at ating hanapin kung saan ang posibilidad na lokasyon ng hardin na ito. Ang Garden of Eden ang biblical earthly paradise na ayon mismo sa Biblia. Ito ay ginawa ng Diyos para maging tahanan nila Adan at Eva. Ang ilan nga ay naniniwala na ang salitang Eden ay nagmula sa Akkadian term na Edino na nangangahulugang plain o steep. Ito nga ang mga salitang malapit sa Aramaic root word na nangangahulugan naman ng fruitful o well-watered. Ang ilan naman ay kinukonekta ito sa isang Hebrew word na ang ibig sabihin naman ay pleasure. Pero kung ang Biblia mismo magbibigay ng kahulugan mula sa kasulatan na Latin at isinalin sa salitang Ingles, makikita natin sa Genesis chapter 2 verse 8 ang mga salitang "And the Lord God had planted a paradise of pleasure," imbes na mismong Garden of Eden. Pero sa makabagong pagsasalin ng salita, mababasa mula sa Genesis chapter 2 verses 8 to 9 ang mga katagang "And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put a man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil." Mula sa Biblia, ang lugar na ito ay maihahambing sa isang paraiso, dahilan para kilalanin din ito bilang Garden of God. Ayon sa ilang mga eksperto, para malaman ang tunay na lokasyon at layunin ng hardin na ito, kailangan munang kilalanin kung sino ang nanirahan dito. Dahilan naman para tayo ay mapunta kana Adan at Eva. Ayon sa Biblia, mula sa pangalawang bahagi ng Genesis, ipaniliwanag kung papaanong ginawa ng Diyos ang pinakaunang lalaki na si Adan at kanya itong nilagay sa hardin na ayon nga sa Biblia ay mula sa eastward ng Eden. Mula sa lugar na iyon ay pinatubo ng Diyos ang magagandang puno na maaring pagkuhanan ng pagkain. Ginawa rin ng Diyos ang tinatawag na Tree of Life na ang bunga ay makakapagbigay ng karunungan, masama man o mabuti. Halos lahat tayo ay alam ang kwento patungkol sa pagbabawal ng Diyos sa pagkain ng bunga mula sa puno ng karunungan. Maaari niyang kainin ang lahat ng bunga sa ibang puno maliban sa nag-iisang puno na iyon. Pinaniniwalaan na dahil sa nakita ng Diyos na malungkot si Adan, ginawa niya ang babaeng si Eva. Mula sa rib ni Adan, doon ay hinugot si Eva upang kanyang makasama sa napakagandang lugar. Mula sa chapter 3 ng Genesis, ipinaliwanag kung papaanong ang babae maging ang lalaki ay nagawang lokohin ng ahas na sila ay kumuha nga ng bunga mula sa puno ng buhay o puno ng karunungan. Dahil sa kanilang ginawa, sila ay pinaalis ng Diyos mula sa hardin. Nung pinaalis sina Adan at Eva, ang mga cherubim ang silang pumalit at ang tumira sa hardin. Mula sa Genesis, binanggit din ang 4 na ilog na konektado mismo sa hardin na ito. Nariyan ang Pishon na inilarawan na nakapalibot mismo sa buong lugar ng Havilah, na mula sa Biblia ay tinawag sa isang lugar at sa mga taong naninirahan dito. Binanggit din ng Gihon, ang Hiddekel o ang kinikilalang Tigris sa panahon ngayon, at ang Firat na siya namang pinaniniwalaang Euphrates. Mula naman sa Book of Ezekiel, muling nabanggit ang hardin ng Eden. Sa Ezekiel chapter 28 verses 12 hanggang 19, mababasa natin na pinaalis ng Diyos ang hari ng Tyre na pinaalis sa hardin dahil sa kanyang masamang pag-uugali. Mula sa hardin ay itinapon ito sa mundo dahil sa kanyang kasalanang nagawa. Ngayon puntahan naman natin ang pagkakakonekta ng Garden of Eden sa mga Greeks. Ayon sa Ancient Origins, ang paniniwala patungkol sa Garden of Eden ay makikita din sa ilang religious art na nagawa noong sinaunang tao sa Greece. Kung ang Genesis ay nagpapahayag ng pangyayari patungkol sa kung papaanong nagawa ang mundo at ang sangkatauhan.
Ang mga Griego ay nagdadala din ng ganitong paniniwala, pero hindi kasama sa kanilang paniniwala ang patungkol sa nagawa ng ahas kana Adan at Eva. Para sa mga Griego, ang kanilang hardin ng Eden ay matatawag na Garden of Hesperides, kung saan kanilang inilalarawan na isang puno ng mansanas na pinapaluputan naman ng isang ahas. Sa mga Griego nagsimula ang paniniwala na mansanas ang nakain nila Adan at Eva, dahil hindi naman talaga nasabi sa Biblia kung anong klaseng prutas ang kanilang nakain. Para naman sa isang ancient commentator na si Apollodorus at Greek playwright na si Euripides, kinilala sina Adan at Eva bilang sila Zeus at si Hera. Para sa mga Judeo-Christian, kinikilala si Adan bilang ama ng sangkatauhan. Ang termino namang Father Zeus ay ilang daang beses na ginamit sa panunulat ni Homer. Mula naman sa kasulatan ni Hesiod, si Zeus ang siyang father ng mga gods at maging mga tao. Mula din sa Genesis, kinilala si Eve bilang ina ng lahat ng tao. Habang makikita naman mula sa 6th century BC lyrics poet na si Hera ang kinikilala bilang mother of all. Dahil na din si Hera ang kinikilalang pinakaunang asawa ni Zeus. Ito ang sinasamba bilang goddess ng wedding at goddess ng childbirth. Ang mga nimpa na nakatira sa pinaniniwalaang Hesperides, maging ang puno at ang bunga nito na mansanas at ang ahas ay nakuha ang katawagan mula sa salitang Hespere, nang ibig sabihin ay gabi, dahil na nga din ang araw ay sumisikat sa west. Ito nga ay maitutulad sa paniniwala sa Genesis na ang sibilisasyon ay nagmula sa eastward ng Eden. Ang pagbabalik sa Eden ay nangangahulugang paglalakbay mula sa west, at dahilan naman upang ang mga Griego ay ilagay ang kanilang Hesperides sa west. Ayon nga sa Genesis, ang hardin ay nasa east side ng Eden. Dahil dito mas kinilala ang hardin bilang Garden of Eden. Pero ayon sa mga eksperto, mula sa Hebrew text ay mababasa ang Gan Biden. Ang Biden ay ang papagpapalit mula sa salitang of bilang ina. Ito ang dahilan upang lumabas ang tamang pagsasaling wika na ang Garden of Eden ay makikilala bilang Garden in Eden. Ang ilang mga scholar ay naniniwala na ang hardin ay wala dito sa ating mundo, pero nasa labas ito ng mundo na pinamamahayan ng mga anghel at mga Diyos. Ayon sa deskripsyon ng hardin na mababasa sa Genesis, inilarawan itong maraming kaaya-ayang mga puno na maaring pagkuhanan ng pagkain. Kinilala din ang dalawang puno. Ito nga ang puno ng buhay at puno ng karunungan ng masama at mabuti. Dahil na din mismo sa kasulatan sa Genesis, ang mga eksperto ay nahihirapan intindihin kung saan nga ba nakalagay ang dalawang puno. Mula sa Genesis chapter 2 verses 8 to 9 at Genesis chapter 3 verses 1 to 3, ang dalawang puno ay nasa gitna ng hardin. Habang mababasa naman sa Genesis chapter 3 verse 22 hanggang 24, ang mga puno ay maaring nasa east side ng hardin na siya ding lugar kung saan inilagay si Adan. Ayon naman sa mga historian, dahil sa paniniwalang ang hardin ay napapalibutan ng 4 na malalaking ilog, ito ay matatagpuan sa eastern region, dahilan upang kilalanin ang Eden bilang isang buong rehiyon, at ang hardin ay isa lamang sa kanyang parte. Ang hardin ay isang mythological at walang physical na lokasyon. Kung pupunta naman tayo sa Judaism, dalawang Garden of Eden ang kanilang kinikilala. Una ay ang tinawag na Lower Gan Eden, at ito ang pinaniniwalaang physical place o isang tunay na lugar na naririto sa ating mundo. Ang pangalawa naman ay ang Higher Gan Eden na isang ether concept o wala dito sa ating mundo. Ang ganitong paniniwala ay mababasa din sa isang rabbinic literature na tinatawag na Olam Haba. Mula sa literatura na ito, noong Messianic Age, isang utopian place ang pinupuntahan ng mga kaluluwa kapag ito ay suma sa kabilang buhay niya. Maging ang Islam ay kinikilala din ang hardin na ito. Ayon nga sa mga Islam, ang Garden of Eden ay ang lugar kung saan mapupunta ang mabubuting tao. Mababasa din mula sa Quran ang isang paniniwala patungkol kala Adan at Eva at ang dahilan kung bakit ang mga ito ay napaalis sa lugar. At maging ang nagawang panlilinlang ng demonyo o kinikilala nila bilang Iblis. May ilang naniniwala nga na si Allah mismo ang siyang naging dahilan upang si Satanas ay maging si Iblis. Dahil sa paniniwala sa mga nabanggit na ilog,
na nakapalibot mismo sa Eden na matatagpuan sa ancient Mesopotamia. Naniniwalang ilan na ang Eden ay matatagpuan sa isang lugar o bahagi ng Mesopotamia na sa panahon ngayon ay kinikilala natin bilang Iraq. Ang paglalagay ng mga simbolo at mga metaphors noong unang panahon sa mga kwento ay laganap. Ang mga kwento patungkol sa Garden of Eden ay nakuha mismo ng sumulat ng Genesis sa Sumerian literature na Enki and Ninhursag. Ang mga Sumerian ang silang kinikilalang non-Semitic people at hindi sigurado ang pinagmulan na naninirahan mula sa Tigris-Euphrates Valley noong 4th millennium before Common Era. Ang kanilang paglalarawan sa kanilang idyllic island ng Delmon ay kapareha ng mismong paniniwala ng mga Kristiyano tungkol sa paraiso. Ayon nga sa Sumerian, ang isla na ito ay dinala sa mundo ng sun god na si Utu para maging hardin ng mga Diyos. Ang isla na ito ay inalalarawan na puro, malinis at maliwanag at ang lahat ng naririto ay mabubuhay ng walang hanggan. Naniniwala mga historia na maaaring ang sumulat ng Genesis ay ginamit ang paniniwala ng mga Sumerian dahil sa theological at ethnological purposes. Ayon sa mga historian, ginamit ng manunulat ang Delmon para mismo sa kanyang mambabasa. Ginaya sa Delmon ang mga tauhan na naririto at ang kanilang nagawang kasalanan. Nais iparating ng manunulat kung ano ang maaring mangyari kung sakaling ang isang tao ay hindi sumunod sa utos ng Diyos. Ipinaliwanag din na ang Diyos na makikilala sa Biblia ay hindi makasarili, pero isang Diyos na mapagbigay at mabuti. Ipinaliwanag na dahil sa hindi pagsunod nila Adan at Eva, nagkaroon ng kasamaan sa mundo. Ang kasamaan ay hindi gawa ng Diyos, pero ng tao mismo. Ang buong Genesis ang nagbibigay ng kasagutan kung papaanong nagawa ang mundo, mga hayop at kung papaano nagkaroon ng tao sa mundo. Ito ang nagpapaliwanag kung papaanong nagawa ang unang kasamaan sa mundo. Dito rin ipinakilala na ang Diyos ay mapagbigay. Mailang paliwanag naman na ang pagkain ng bunga ng Tree of Life ay simbolo para sa awakening, liberation at pagiging maalam at pagpansin ng mga tao sa lahat ng bagay sa mundo. Sila Adan at Eva ang unang tao na nung una ay walang alam sa mundo at sumusunod lamang sa utos ng Diyos. Ang mga ito ay matatawag na pure na ang alam lamang ay ang sumunod sa Diyos. Pero nung nakain nila ang bunga, doon ay kanilang napansin ang lahat ng bagay. Naniniwala ang ilan na dahil sa karunungan na tinaglay nila Adan at Eva, ito ang dahilan kung bakit sila pinatalsik ng Diyos sa hardin. Ang buong Genesis ang nagpapaliwanag na ang lahat ng tao ay nagkakamali dahil din sa kanilang sariling kagagawan. Dahil nga sa kamaliang nagawa ni Eva, ang lahat ng babae ay kinikilala bilang inferior at sa tagal ng panahon, ang mga babae ay nararapat lamang na sumunod sa mga kalalakihan. Ang Biblia ay isang malaking palaisipan na kailangan gamitan ng malalim na pagkakaintindi para malaman natin ang tunay at nais nitong iparating. Ang Biblia ay puno ng simbolo at sikreto na kailangan maintindihan ng mga mambabasa nito. Well, kung totoo man ang hardin sa Eden, isa lamang ang sigurado. Ang mga tao ay lumalabas sa mundo bilang isang sanggol na walang alam sa mundo. Ang tanging ituturo dito ng kanyang mga magulang ay ang lahat ng mabubuting bagay na kailangan gawin. Pero habang ang sanggol na ito ay lumalaki at nagkakaroon ng isip, ito ay makakagawa ng kanyang sariling desisyon. At kung minsan, ang kanyang desisyon sa buhay ay isang kamalian o isang kasalanan.